Hello mga vlogmates, welcome back to our channel. This is the first of the 5 exciting days here in our first African country, Morocco. So here in Morocco, there is much more food. Ito yung machine nila para ma-process yung oil. Much more historical places. Much more to see. Much more to learn. Much more to discover. And much more to experience. There is much more in Morocco, so please sit back, relax, and don't forget to subscribe. Hello vlogmates, welcome back to our channel. So nandito tayo ngayon sa London Gatwick Airport and we're going to Marrakesh, Morocco. So it's our first African country and ang oras ngayon is 3 o'clock. So nagising kami ng 1 AM, nagbiyahe kami ng 2 o'clock and 3 AM nandito na kami. Yun nga pala, isang travel tip. So butin lang yesterday we managed to exchange our currency to Moroccan dirham sa labas. Kasi dito sa airport, it is 1 pound is equals to 7 dirham. Pero sa labas, 1 pound is equals to 10. And then, dun daw sa Morocco, syempre, mas mura dun. And titingnan natin, i-compare natin. So, andito tayo sa number 1 lounge dito sa Gatwick. And ayan. Dahil may priority pa si Jill, nakalibre tayo. So, itong itsura niya. Sorry. May breakfast, yan, may buffet. Kain lang tayo dito, pahinga ng konti. 2 hours pa ang ating flight eh. So wakas, nandito tayo mga vlogmates sa unang African country natin. Nandito na tayo sa Marrakesh, Morocco. At ito yung airport nila, sobrang ganda. Makita mo kagad yung distinct na architecture or art nila. Yan, sa ano. So, didiretso na tayo sa immigration and ang tip dito is dapat dalhin nyo pa rin yung boarding pass nyo, hindi nyo itatapon. Passport nyo na valid for 6 months and medyo matagal daw yung immigration. Siguro, minsan kapag crowded or busy talaga. So, naghintay lang kami sa driver ng cab and sobrang dami talaga mga drivers dito na naghihintay. Ayan. So, dapat isa-isa yun yung pangalan para di kayo mawala. Riyad Al Zohar. Ang dami natin mga fans. So, papuntan tayo sa Riyadh natin at nakita na natin ang ating transfer driver. So, today it's already 12 and tingnan nyo, napaka-busy ng city. Papunta na tayo sa Riyadh and hindi siya accessible by car kasi tingnan mo makitid yung lugar. Medina means walled city in English. This was founded during the 11th century and now a UNESCO World Heritage Site. For many visitors, the main attraction of the Medina is the Labyrinth Souks or traditional traders market. It also houses different historical sites and museums. So, andito na, malapit na tayo. So, alleyway Paskinita. So, andito na tayo sa Riyadh. From the alleyway to Riyadh, I felt that I've entered a new dimension. Once inside, they will offer you a warm Moroccan mint tea. There is a brief orientation about the Medina and how you can go around and where are the places to go to. People here are very hospitable and friendly. I feel like I am at home. Gemma Efna is the famous square inside the Medina. Here you can see most of the restaurants. But wait, you can also see exotic animals like monkeys and snakes. Best time to go here is during night where it is more vibrant and active. Nandito tayo sa Gemma El Afna. So we're tasting dates. This one is Tunisian date. What it's a bit hard. Yeah. What is this? This is sweet. Peanuts. Tunisian. And then I've tasted the Moroccan date. Yung Moroccan dates natin. So yung Moroccan date, medyo matamis siya. Mas matamis siya sa Tunisian and mas malambot and mas malaki. Ito yung Tunisian, ito yung Moroccan. Kaya mas mahal siya. How many pieces for one? So, must try yung mga dates dito sa Africa. And paborito ko talaga mga dates. Kaya kukuha ko nito talaga. But good for how many? Yun yung aso.
Hello, so nandito tayo sa Bahia Palace and tingnan nyo yung mga vlogmates, so sabi, kasi nakasabay lang kami sa tour guide. Para siyang orange itong tree na to, pero hindi siya orange, parang suha, ganun ba yun? Ganda. So tingnan natin kung ano bang meron dito sa Bahia Palace. Meron palang ticket dito mga vlogmates. Magkano? 70 dirham. Marrakesh is known for its historic architecture. One of the oldest but most beautiful is Al Bahia Palace. Fittingly, its Arabic name translates to brilliance. It offers a stunning example of imperial Alawite architecture. This palace has a long history. Today, it is still used by the Moroccan royal family to house visiting dignitaries. When it is not in use, sections of the palace are open to the public. So tingnan nyo kung gaano ka-intricate yung mga tiles and everything, yung lahat ng colors, art, and kahit dito sa window nila, tingnan nyo paano ginawa yan. No? And ang pinupuntahan dito is yung Riyadh. Yung Riyadh nila ito, yung nasa gitna. So yung Riyadh dito sa Berber or sa Morocco, ito yung courtyard o yung gitna ng bahay. Kasi itong isang buong bahay, itong isang buong courtyard na to, isang buong bahay ito ng isang buong pamilya. So dito nakatira yung mga magkakapatid, yung mga asawa nila, yung tatay nila, yung nanay nila. So ganyan. So sobrang daming tao dito ngayon mga vlogmate. And kasi ano na yung alas 4, hindi masyado mainit. So ang kwento dito ay kaya maraming mga Hudyo o Jews dito sa Morocco because na-expel sila sa Spain. And dahil nawala sila doon, sinabi ng Saadian Sultan dito sa Morocco na dito open sila, welcome sila dito sa Morocco. Kaya dito nagsettle yung mga Jews. And katabi nito, adjacent to this, merong Jewish quarter dito para maprotektahan yung mga Jews na magpupunta rito sa Morocco. So ito ay 52 hectares, napakalaki, na pinakamalaking burial site dito sa Morocco. And meron ditong children's section na kasi marami namatay sa kanila noon, 7,000 yata na namatay dahil sa typhoon. So kaya ayun, maraming mga nakalibing na Jews dito dahil dun sa history na yun. At additional lang, meron din maraming mga saints and devotees din dito na nagturo ng Torah na nakalibing. Pero tingnan nyo mga vlogmates, ibang klase yung shape pati yung ano nila. Yun yung pala yung tomb nila, no? Hello, so nandito tayo ngayon sa Al Bahia Palace. Yan, ruins na lang itong mga vlogmates. And ang kwento dito sa Al Bahia Palace, dati raw ito yung mga pinupuntahan ng mga taga-ibang bansa. I mean, yung mga matataas na opisyal ng mga bansa, dito yung parang dito sila nire-receive or reception. So napakaganda raw nito dati. Tapos yung mga decorations sobrang mamahal. Galing pa sa, alam mo, mga ibon dun, no? Galing pa from Italy to Mali. Pero nung namatay yung isang Saadian Sultan na si Al-Mansur, neglected na to, naging nineglect o pinabayaan na. Kaya yung mga decorations na mamahalin, in-strip away or kinuha yung mga tao. So yung mga marbles na ginamit dito nun, ginamit na sa iba't ibang lugar o iba't ibang mga tourist spots dito sa Morocco. Ito yung itsura niya dati. Language, and then ito na siya ngayon. Kasi nga ninakaw yung mga tiles and yung mga marbles. Sa mga vlogmates, ito yung argan oil. Wala siyang masyadong smell, para siyang nut, para siyang nuts. Ito yung argan oil. Yan. Tapos ito yung machine nila para ma-process yung oil. So good for skin, hair, and everything. Can you eat it? No. Lemongrass. Lemongrass. This is for tajin. And that one mix and the cheese. Lemongrass. What's this one? Rose. Oh, rose. Chamomile. Salvai. Salvai. Sorry? Salvai. Sarvat. It's like a sage. Yeah, sage. Yeah. Ginseng. I don't like Ginseng. We have it in Asia. Yeah, we have it in Asia. How about this one? Hibiscus for tea. Yeah, for tea. Yeah. And then this Cactus flower. Cactus flower. cactus. 35. Where do you use the cactus flower? It's good for decoration. And from the oil, good for decoration. And then this is like ito yung tawas natin sa Philippines. Yeah. So ang dami nilang mga spices and herbs na mga dried. So ito yung tea. May rose, chamomile, and hindi ko na alam yung isa.
So tingnan natin kung masarap. So, nandito tayo ngayon. This is our dinner. First dinner sa Morocco. So, these are all the appetizers and mga appetizers. Dear vlogmates, this is the tagine. And that's it. Ganito yung pagkain mga vlogmates. Yung couscous, ilalagay sa tagine. Tapos yung mix natin. So, ang tagine, ito, ano siya, slow cook. Slow cook na halo-halo. Pwedeng vegetables, chicken. And tapos nilalagay siya sa clay pot na may takip. Ayan, titikman na natin ito mga. So, we're going to taste the tagine chicken with couscous. So, nalagyan natin ng couscous. Siyempre, medyo mainit. Medyo subtle lang yung flavor, pero malalasaman may iba't ibang spices na nilagay nila dito sa chicken tagine. At mas naging intense yung flavor kasi nga, kinulong nila yung lasa. So, masarap. Okay siya. Vlogmates, ngayon ay mag-8 PM na at andito pa rin tayo sa Riyad Al Zohar dito sa rooftop nila at makita nyo na pa-sunset na. Kaya konting kaalaman lang dito sa Riyad Al Zohar mga vlogmates. Ito ay tinayo 600 years ago, ni-renovate 350 years ago. At last year pala, September, they had an earthquake. Kaya yung mga katabi niya, yung ibang mga buildings dito ay nasira. And may mga cracks din yung mga walls. So itong Riyad Al Zohar ay may 11 rooms. And ang kwento sa Riyadh naman is this is a courtyard. Ito yung parang traditional courtyard nila. Ito yung kung saan isang complex kung saan yung buong pamilya, even the extended family, nagsasama-sama. So talagang kagaya sa atin, sa Asian, Filipino culture, talagang close family ties ang mga Moroccan. Ngayon nabili ito ng English entrepreneur at ang asawa niya is isang Moroccan friend. So sa kanya na to, itong buong Riyadh. And napakatahimik ng Riyadh. Talagang pinili namin ito dahil yung breakfast is maaga. Kasi usually yung mga tour package natin mas nag-start ng 8 AM, 7 AM. So once na gising ka na, ready na yung breakfast. And then they offer dinner and lunch as well. Basta magpasabi ka lang. Meron silang laundry, malapit kayo sa hammam, dito kayo sa city center. So lakad-lakad lang lahat ng mga tourist spot. And marami silang mga lounge na kagaya nito. Rooftop, meron silang lounge sa baba na pwede ka mag-chillax. And napakalinis, maayos at hindi masyadong matao yung Riyadh. Kaya talaga makapag-relax ka pa. Anong kailangan nyo po? Vlogmates, thank you for watching. But there's more to come in our second day here in Morocco. So, nandito tayo sa ating second stop. We will go to the famous Atlas Mountains and discover villages of the Berber tribe. We'll also go to Agafay Desert where we are going to ride camels. And there are many more things to do here in Morocco. So mga vlogmates, thank you for watching and please keep on supporting our channel and please subscribe.